Magandang lalaki at babae po sa inyo lahat. Ako po si Vic Garcia. Ako naman po yung kapamilya, Avelyn Garcia, at ito ang Tulong Ko Pa sa Magglobal Magglobal sa TFC, the Filipino Channel. Nandito na naman kami para bigyan kayo ng tulong kaalaman para sa buhay na mas matagumpay Mas masaya. at mas makabuluhan. Kapamilya, may panalangin ka bang hindi sinasagot ng Diyos? Yung tipong kay tagal mo nang nagpe-pray pero wala pa ring resulta. Yan, malamang po sa mga taong nakikinig sa amin ngayon, malamang nauunawaan yung pinag-uusapan natin dahil lahat po tayo may problema. At may iba sa atin, pag may problema na nanalangin. Sinasabi ko, may iba, oo. kasi may iba, hindi nananalangin. At sa mga nananalangin, may iba sa inyo nagtatanong, bakit kaya hindi pa nasasagot ni Lord yung aking mga panalangin? O yung mga Ayan. tipong may gusto kang mangyari. Hindi nangyayari. Hindi nangyayari. Yung gusto kang sagutin, hindi ka pa rin sinasagot. Gusto mo diba? magkaroon, hindi ka pa rin Oo, nagkakaroon. kaya mamaya pag-uusapan natin kung ano-ano ang mga dahilan bakit hindi nasasagot yung ating mga Naku, panalangin. napakaganda po niya. Kaya po, makinig kayo mabuti at kung may kakilala kayo matagal na nananalangin tapos hindi pa nangyayari, medyo tawagan nyo na, i-text nyo na, baka ito na yung matagal niya hinihintay. Sa ating episode na, When God says no. Okay. Pag-uusapan din natin ang long-term relationship hacks by Sunner and Burton. Maganda po yan. Ito daw po yung mga dapat niyong gawin para magkaroon kayo ng long and lasting love. Yan. Pero bago yan, magsimula muna tayo ng ating tulong pampagana dahil ang paniniwala namin one idea or one story can change your life. At ang napakagandang pakwento na pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa isang beautiful rose. Oh, ang ganda niyan, lalo-lalo na pagka-spring, ang Yan. dami-daming magagandang rose, Pero ito ay kakaibang kwento. Once upon a time, In a far, far land. far away land, there was a rose who was so proud of her beautiful looks. Parang ganyan Kaya po. lang, Hindi pala. Ganyan po pala. kaya lang, ang reklamo niya ay she is growing next to an ugly cactus. Yun. Nagreklamo po Ang siya. yabang, parang maganda siya, pero yung katabi niya, Huwag naman niya ugly katabi. cactus. Okay. Oo. Every day, itong beautiful rose would insult and mock the cactus on its looks. Mm-mm. Pero, nanatiling tahimik si cactus. Kahit na inaasar, di ba? Inaapi. O inaapi. All the other plants nearby tried to make the rose see the beauty of the cactus. Mm. Pero, nakafocus lang siya sa ganda niya. So may mga nagmamasid at nagpapaliwanag kay Rose, hoy, tumigil ka na dyan. Parang gano'n. Oo. During a season of summer, their place became dry. Mhm. Siyempre, mainit at wala na ring tubig para madiligan ang mga halaman. Mm. The beautiful petals of the rose dried up, Unti-unti po losing their nawala. lush color. Ayan. Wala na yung magandang kulay. Kasi di ba? wala nang bulat-lat. Yeah. Panay dahon na lang. Oo. Habang nakatingin siya kay cactus, merong ibon na nag-dip ng kanyang beak into the cactus to drink some water. Mm. May tubig si cactus. Mm-mm. Oo, kahit na nahihiya siyang magtanong, itong si Rose, abay naglakas na lang siya ng loob if she could have some water. Mm. So, syempre, yung kind cactus naman readily agreed, helping them both through the tough summer bilang kaibigan. So siguro tanong what can we learn? Siguro po, isa-isayin po natin na pwede natin matutunan dito po kay Rose at kay Cactus na alam niyo po, applicable din sa buhay nating mga tao. Dahil Yes. some of us are roses and some of us are cactus. Cactus, Na oo kuminsan po, hindi po natin nagagawa ng tama yung mga dapat natin gawin. Number one, If you can't say anything nice, don't say anything at all. yan, kangino yan. Sabi Kay ni Rose. Rose. Si Rose kasi dakdak po ng dakdak. Totoo naman po maganda siya at hindi kagandahan si Cactus. Pero dakdak po siya ng dakdak. Kuminsan po yung mga tao nakapaligid sa kanila, sila na yung nasasaktan. Hindi na po si Cactus nagsasalita Oo. Ang nagsasalita na po yung mga nakapaligid pong mga halaman at sinabi, Rose, Tigil mo na yan. magtigil ka na. Problema Oo. na yung ginagawa mong yan. Naalala ko yung isang quotation Sabi nga, after gossiping about me, please pray for me. I want to be perfect like you. Yan po. Ang ganda mo. Pagkatapos niyo akong pagchismisan, panalangin niyo ako. Kasi gusto ko rin maging perfectong Katulad mo. Sa mga chismoso dyan, hindi ba ang sarap ng feeling? Perfect ka? Pero ang tatanong, perfect ka ba talaga? Alam niyo po, kuminsan yung mga tao,
salita ng mga bagay na hindi naman dapat nila sabihin. Ang problema, nakikita lang nila yung mali ng iba. Hindi nila nakikita yung mali nila. Ikaw ba walang mali? Yun po ang problema nating magpatindi. Yung mali natin, tinatago natin. Yung mali na iba, binobroadcast natin. Tama ba yun? Kasi the tongue weighs practically nothing. No, walang ganong timbang. Oo, Kung diba? meron man, konting-konti lang. But so few people can hold it. Yun po ang problema po natin. Magaan pero hindi mahawakan. Oo, late lang po ng ating dila. Pero kung minsan hindi natin iba, hindi tayo mapagpigil pag may nadinig tayong kwento sa isa, tungkol sa isa, kukwento natin sa iba. Diba, para bang, ang problema, kailangan bang malaman itong taong to, yung nadinig mo, kaya lang po, Christian, totoo lang po, sabi ng maraming tao, ang sarap makipag-chismis. Juicy daw. Ang sarap po, parang feeling mo, parang enjoy na enjoy ka, sikat ka, ibang in ka. Ang problema po, masaya ka at the expense of others. Sumasaya ka, ang problema, may dinadown po tayong iba. Problema po yan. Number 2. Tigil-tigil lang na mag-chismis. Yeah, number 2. Stop letting other people define you. Be yourself and be proud of Ayan. it. Sino naman yan? Kay Cactus. Cactus. Si Cactus po, kahit anong pagdadakdak ang sinasabi po ng chismosang Rose at kung ano, pintaserang Rose, tahimik lang po siya. Sabi niya, I know who I am. I know who I am. Alam niya po kung sino siya. Kaya sabi niya, whatever you say, it will not diminish who I am. Alam ko kung sino ako. Napakaganda po. Kasi pag hindi ganun ang pananaw mo, Malulungkot ka, madidepress ka. okay yun. Ito yung tatahimik ka. Oo. May ibang gagawin. Ano? Aawayin mo si Rose. Oo. Mag-aaway kayo, lalong lalaki ang problema nyo. Kaya napaka-importante po. Tahimik na lang tayo. Yes. Number 3. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Yan po ang ginawa ni Cactus kay Rose. Kasi po kahit gaano ka walang hiya po itong si Rose, dakdak po nagdakdak. Kaya sabi ko ano, si Cactus po tahimik lang. Humble lang siya. At yung panahon pong nangangailangan si Rose, hindi po pinagkait ni Cactus yung kanyang pwedeng maitulong. Kasi po, Oo. pwedeng isipin ni Cactus, ay, eto na, Pagkakataon na to. pagkakataon ko na makakaganti na rin ako sa daldalerang Rose na to. Hindi po yun ginawa niya. Sa panahon ng pangangailangan, si Rose po, tinulungan ni Cactus. Yan po sana ang gawin nating lahat. Kasi po, darating ng panahon. Magpapalit ang panahon. Baka ikaw na nasa ibabaw. Siguraduhin mo lang, kung gaano ka katama nung nasa ilalim ka, tama ka pa rin pag ikaw ay nasa ibabaw na. Kapamilya, sana na-inspire kayo. Hindi lang na-inspire, kundi it will keep you on fire. At No, sana sa inyong natutunan buhay. nyo, Yes. gamitin nyo po sa buhay nyo. Mamaya ha, sa tulong dagdag kaalaman, pag-uusapan naman natin ano-ano ang mga dahilan, bakit hindi nasasagot o seemingly hindi nasasagot ang ating mga panalangin. By the way, kung meron po kayong US immigration concern, ano dapat nilang gawin? Kontakin nyo lang po si Attorney Alan Lindain at the Lindain Law Firm in North Hollywood, California. Tawagan na itong mga numero ito, 818-210-5155 at 818-714-1581. Or email him at attorneys@lindainlaw.com. Magbabalik pa po ang tulong ko Pasa Maglobal. Huwag bibitiw. Tulong ko pasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko Pasa Maglobal. Vic Garcia po muli. At Abilene Garcia. Okay, dadako na tayo sa ating tulong pampaganda ng buhay. Ang paniniwala kasi namin, you don't become what you want, you become what you do continually. At dahil gusto namin gumanda ang buhay ninyo, bibigyan namin kayo ng tips para sa mas magandang buhay. Yan. Okay, this time, pag-uusapan naman natin ang mga long-term relational hacks by Susan, tama? Sunan Ann Burton. Pakinggan niyo po ito. Marami po ito, pero namili po kami ng siyam na pwede po natin madiscuss sa oras na available po sa atin. Ay, may mga bagay dito, malamang pwede niyo magamit. Number 1, take a breaking up off the table when you're Yan. fighting. Kung may karelasyon daw po kayo, lalo na asawa, pag-usapan nyo and let's agree. Hello, Mrs., Mr. Pag tayo nag-away, walang magsasambit na hiwalay na tayo. Ibig sabihin, Don't make separation an option. ibig sabihin po, pag nag-usap kayo, meron kayo agreement. Never, 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 whatever, ever, ever the problem, we will not
say the word, hiwalay na tayo. Pag ganun po na pag-agreean nyo, at normally pag-agreean nyo sa panahong nasa tama kayo pag-iisip, Yes. ay medyo hindi kayo galit. At pag dumating na galit na kayo, pwedeng maalala nyo po yan. At malamang kahit na galit na kayo, hindi nyo bibigkasin yung salitang yon, at malamang humaba ang inyong relasyon. Actually, hindi lang naman sa mag-asawa, di ba? Kahit sa anong relasyon. Sometimes we are parang we wanted to cut the relationship, di ba? Kasi ayaw mo ma-resolve. So yun po, never na sabihin yung salitang hiwalay, anumang sitwasyon, meron kayo. Ayan. And if one of you breaks the Ayan, rule, may mga pagkakataon po na talaga Oo. merong hindi makapagpigil sa inis, sa asar, sa galit, hiwalay na tayo. and brings Resolution up pa rin. breaking up while you're fighting, nilabas mo pa rin, stay calm. Ikaw na nakaalala, stay calm and take a break from the Yan, discussion. pwede pong gawin. Pag sinabi hiwalay na tayo, hinga na malalim. Pwede. Okay, sandali lang. Iinom lang akong tubig. Pwede nyo po gawin yun. Diba? Sandali lang. Kasi po yung pag-alis nyo, paghingi nyo ng tubig, pwedeng magpakalma sa inyong dalawa. Kasi pwede po yung isa, yung karelasyon mo, nabigla lang. Oh, At mainit pagbalik eh. mo, ay sorry, nasabi ko hindi ko dapat sabihin. Ganda po yun. At sa'yo rin, dahil pwede ka mag-aalit, mainis, na pag-usapan nyo na huwag sasabihin, sinabi pa, umalis ka muna. Para pagbalik mo, kalmado ka na. So pwede po yun. Take a break. Inom na ako ng tubig. O kaya kung wiwi ka na, wiwi muna ako. Kasi kung naman yan, legitimate naman po yung balak niyong gawin. Yes. Pero, napakagandang technique na. Number 2, 3-word related rules. Ano yun? Ito yung say thank you and say sorry a lot more, say less and stop saying but Yan. and tired. Ano daw? So ano daw? Madalas sabihin, thank you. Oo. Tapos, Ibig sabihin, say thank you all the time. all the time, thank you, thank you, thank you. Oo, like so much that it feels weird. Kahit na weird na, say about kahit yung maliliit na bagay or malalaking bagay. You say Importante thank po you. yun. Parang feeling mo parang naiinis ka, pero Dalasan mo daw. masarap sa Oo. puso yung natitinig mo yung thank you, parang may inabot ka lang. Thank you. Kasi nakainis po yung commission. Bigay mo sa akin yan. Ni wala mo lang thank you. Ibig sabihin, yung bang inabot mo, masama na loob mo dahil may iba kang ginagawa. Pero nag-thank you, nabawasan ng konti. So my point is, say thank you as often as you can. Yun po yun. Yes, parang magic word, Mm-mm. diba? Say sorry naman. Sorry should be sacred and reserved for when you really mean Yan. it. So hanggat maaari naman daw ito, ang sorry, wag lang kayong bitaw ng sorry. Sorry ah. So, kasi po, nawawalan po ng Yung value. meaning Oo. yung sorry talaga, magso-sorry ka lang doon sa mga pagkakataon talaga nagkamali ka. At para minsan ka lang mag-sorry, dapat minsan ka rin nagkakamali. Kasi po napaka-importante po yung sorry na mahirap po everyday nakatanggap ka na sorry. Mainis ka na sa araw. So dapat ang thank you everyday, ang sorry paminsan-minsan. Yes. Pero ang advice naman niya dito is stop saying the word but, especially when it follows I love you. Yung Yan. parang I love you but. Yan. Instead, sabi nga niya I love you and no. Ganun Instead, oo. I love you. Ganun ka simple. So hanggat maaari, wala mo na but, bawas-bawasan ang but. Okay, Yes. number 3. Prove yourself wrong Yeah. sometimes. Ganda po nito, makinig po kayo. This is very important. Ayun kumbaga take it upon yourself to admit that you were wrong on a fairly regular basis. Kasi may mga pagkakataon po talagang, alam mo mali ka. Kaya lang, ano mo no, kadalasan ginagawa natin pag nagkamali tayo, dead ma. Parang walang Oo. nangyari. Okay po yun, paggaan sa puso mo. Pero malamang po yung kapartner yung inis. Bakit? Nagkamali na, taas pa ng pride, di ba lang nag-sorry? Yun po ang pakiramdam niya. At pag madalas na nangyayari yun, medyo hindi na po maganda. Kaya po, ang punto po ikaw po take responsibility na, pag tingin mo mali ka, sorry, medyo, Yes. medyo masama lang pakiramdam ko. Mag-sorry ka. And your Importante partner yun. will appreciate it and start taking after your example. Gagawin niya rin yun. Totoo. Pag nakita mo hindi siya mahilig mag-sorry ka. Mamaya siya nagsusorry. Ako magsusorry rin. So this is very important in the relationship. Number 9, number 4, 4, no? Don't gloat when you're right. Yan, ibig sabihin, tama ka na. Huwag ka na magyabang. Huwag mo nang idikdik. O kaya, huwag mo na idiin yung kapartner mo. Tema, mali ka talaga. Huwag na yun. Tama ka na eh. Kaya nga, di ba, to keep your marriage brimming with love in a loving cup, whenever you're wrong, admit it. Whenever you're right, shut Ang up. ganda po. Whenever you're wrong, admit it. Ay, nagkamali ako. Whenever you're right,
Shut up. Sabi yan ni Ogden na siya. Una, alam na po nung kasama mo nagkamali siya. Oo. Huwag mo nang idiin. Yung po ang ibig sabihin. Ang ganda po na, please do that. Number 5, if you agree to let something go and move on, let it go and move on. Ayan, ganda po dito. May mga pagkakataon po, may madalas kayong pag-usapan, pagtalunan, sometimes na pag-aawayan, na madalas yung mapag-awayan. Kaya lang, dumating na po kayo sa puntong nag-usap kayo, honey, mula sa araw nito, huwag natin pag-awayan to ha. Kahit hindi mo to gusto, o hindi ko rin gusto, pero nangyayari, can we agree? When this thing happen again, ano man yan? Kasi may ganun po sa relasyon eh. Huwag natin pag-awayan. Let's move on in this situation. Yung po, Kaya sabi nga, yan. parang if there's a thing you can't stop arguing May mga ganyan, oo, no? about and it's not going anywhere, it may be time to let it go. Kumbaga mag-agree na kayong huminto, agree to stop talking about it and then actually stop talking about Totoo it. yan. No? Like never ever bring it up again. Wag mo nang ilalabas yan. Kasi po sa relasyon na lang po tayo magagawa. May mga pagkakataon pong may gusto ka na ayaw ng karelasyon mo. Gusto ng karelasyon, ayaw mo. At ilang beses yun na itong pinag-usapan, hindi lang yan. Ilang beses yun na itong pinag-awayan. At ilang beses na kayo inis sa isa't isa. Dahil iba kayo yung pananaw itong sa sitwasyon na to. Ang technique po, pag nangyari to, you need to agree. Honey, mula sa araw na to, when this crap come up again, let's move on. Diba? Let's set it aside kasi napag-discussion na natin to, Yes. napag-awayan na nga natin to, wala naman nangyayari. Lagpasan na lang natin. Alam niyo po, mababawasan ang irritation at mababawasan ang sama ng loob sa isa't isa. Hahaba ang inyong relasyon. Number 6, find a way to take a break from fighting when you need it. Ano, ibig sabihin, Oo. kung nag-aaway na kayo at nagkakainisan na kayo at tumataas na boses niyo, take a break. Take a Kit Kat. Ay, nakatala niyo ba may commercial na Pero gano'n? kumbaga, come up with a safe word or phrase that indicates that you need a break from the conversation. Kumbaga, mag-usap kayo. You should be able to say pause or get 15 to 30 minutes for both of you to cool down. Diba? Kami po naman mabili na pagkakataon po na bang meron kayong pinag-uusapan, pero feeling namin medyo nandun na kami sa next level. Ang next level, away na. Nandun pa lang kami sa irritation. Sometimes, so, honey, may natin pag-usapan, kain muna tayo. At tawag doon, pause. Kasi normally, pag tinigil nyo po, nalalamig. At mamaya, dahil lumamig, aayos sa pag-iisip. At pag ayos sa pag-iisip, ang liit na bagay lang naman. Tsaka Parang madidiscover pag-aawayan mo na parang pag ginawa mo yun, you find that you love each other all over again once the break is over. So, napaka-importante po yung pause. Pag medyo hindi na maganda na, take a pause, kain muna tayo, iinom lang ako, do something to break it. It will make a magandang relasyon po. 7, resist the urge to correct your partner. Ayan, ibig sabihin, Kasi minsan gusto mo i-correct ka agad, di Ah, ba? You may not always be able to resist the urge to correct them over na parang, ba, may pinag-uusapan kayo, sino nga ba yung nagsulat nito? Sino nga ba yung Yan. kumanta nito? hindi ganun yan, may Tapos sabi sasabihin mo, ay, si Kwan ang kumanta niya. Ang tingin mo, mali. Tingin mo, mali. Tapos gusto mo i-correct. Ang punto, ano mangyayari pag kinorek mo siya? It will make a difference? No. Ang problema, maiinis na yung asawa mo, kinukorek mo, lalo na pag kinorek mo siya sa harap ng ibang tao sa isang napakaliit na bagay. Ang punto po nito is, kung pwede namang palagpasin na lang, pagbigyan na lang. maliit na bagay. Wala naman po mamatay, wala naman po masisira, palagpasin nyo na lang po. Kasi po, yung pakiramdam po ng taong kinukorek, hindi po ganun kadali yun. Lalo na po sa harap ng ibang tao, kung pwede, palagpasin nyo na lang. It will make a great difference in your relationship. Or minsan, kapag nagkikwento yung asawa Yeah. mo, telling a story that you heard before, just let it go. Maybe there's a new detail, kasi sabi, nakwento mo na yan. Eh, pabayaan mo na lang. In either way, minsan baka nakalimutan niya. Totoo. Di ba? It's not worth hurting their feelings over a couple of minutes of your time. Diba? And then, tip, na kung minsan nagkakasamaan ng loob because of it. Number 8. Take each other out. Ayan. Set a budget. Maganda po to. Take each other out. Ano ibig sabihin nun? Kumbaga, set a budget for it. Dapat hindi lang puro yung lalaki yung i-invite na, oy, mag-date naman tayo. Pati babae, both of you. It is an investment, tatandaan ninyo. Parang ganito po, pag may date kayo, kung regular date kayo every week, may araw na si lalaki, punta tayo rito. Pero sa susunod na linggo, si Mrs. naman yung magpaplano.
parang iba yung nagkakaroon po kayo ng excitement na, "Uy, ano kaya yung plano ni Mr.? Ano kaya yung plano ni Mrs.? So, mga mag-asawa, try this. Yes. And number 9, reward honesty. Ano yan? Kumbaga, make a deal that every time one of you says something difficult to say, that person is rewarded with a kiss. So, rewarded with an Diba? iPhone, with a Oo. car, with a house. Hindi po, joke lang. Yung mga simple, napunta po nito is, bigyan natin ng reward yung mga tao na kasabi ng totoo. O kaya yung ina-admit niya yung kanyang fears, yung Mm. doubts niya about your relationship, something that can result in a positive conversation instead of something to be afraid of. These are simple things na pwede niyo pong gawin para to have a long and lasting love. Sana marami tayong natutunan sa ating pinag-usapan. At mamaya sa tulong dagdag kaalaman, pag-uusapan natin ano ng mga dahilan bakit hindi nasasagot ang ating mga panalangin. Magbabalik pa ang tulong ko para sa mga global. Huwag bibitiw! Tulong ko, asa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko, Pasa Mo Global, Vic Garcia bumalik. At Abilene Garcia, Dadako na tayo sa ating tulong dagdag kaalaman. Ito po ang ating weekly mental exercise. kung saan hahanap tayo ng paraan para mas madagdagan ang ating kaalaman. Okay, kapamilya! Alam mo bang maraming tao ang nananalangin? Syempre naman. Kapag sila ay may problema na pinagdadaanan. Normal po yan. Dahil naniniwala sila sa kapangyarihan ng panalangin. Yan, malamang ikaw ganun din. Kaya ka nananalangin dahil alam mo na pag nanalangin ka, may posibilidad yung ating hiling o ating panalangin ay sagutin ng Diyos. Kaya lang minsan, iniisip natin, pagka yung may panalangin ka, parang iniisip mo lagi dapat yes ang sagot ni Lord, di ba? May nililigawan ka, gusto mo lagi yes. Pero hindi lahat ng ating panalangin ay tinutugon ng Diyos ng yes. Yan. Malamang ikaw din nananalangin ka at hindi tinugon ng Diyos ng yes yung panalangin. Yung po isang mo, diba? bagay na alam na po natin na may mga pagkakataon yung panalangin natin hindi tinutugon ng Diyos. At may pagkakataon, may panalangin tinutugon ng Diyos. So, yun po'y normal na nangyayari sa mga taong medyo naunawan to. Pero yung iba po, litong-lito na. Alam mo bakit litong-lito? Dahil may mga panalangin silang sinagot ng Diyos at Mm. may panalangin silang hindi sinagot ng Diyos. Ang tanong nila ay, bakit? Bakit? Bakit may mga panalangin sinagot? May panalangin hindi sinagot? Ano ba? Ano ba dapat kong Sinagot gawin? ng yes. Parang sagutin ng yes lahat ng aking panalangin. Yun po tanong ng ibang tao. Eh, yung iba ay tumigil ng manalangin dahil wala naman daw magandang nangyayari. Yeah. Kasi para sa kanila, pag hindi yes ang sagot, pangit. Yun. So may mga Oo. pagkakataon, tinigil na po nila. Wala naman eh. So, good news po. Today, pag-uusapan natin. Ano ang mga dahilan? Bakit hindi nasasagot Ng yes. ng yes ang ating mga panalangin? Ang ganda po nito, pag nalaman mo nito, so malalaman mo ngayon kung paano sagutin ng Diyos ng yes ang ating mga panalangin. Sa ating episode na, When God says no. no. Sa totoo lang naman, kapamilya, hindi namin alam ang lahat ng dahilan. Hindi po namin alam. Pero may mga alam kaming dahilan bakit hindi nasasagot ng yes ang ating mga panalangin na i-share namin. Pero ang hiling lang namin ay makinig kayong mabuti at buksan natin ang ating isipan kasi baka makatulong sa inyo. So, yun po, ilinalamin po namin ha. Yung di-discuss po namin dito, hindi namin sinasabing alam namin lahat. Yes. Pero may mga alam po kaming tunay na dahilan ba't hindi nasasagot ng Diyos ng yes ang ating panalangin. At kailangan ito po pakinggan natin. Kasi pag nalaman po natin to, baka may posibilidad po yung mga dating no, maging yes. Kasi alam na natin yung dahilan bakit hindi nasasagot. At dahil tungkol sa Diyos at panalangin ng ating pag-uusapan, mas magandang alamin natin ang kasagutan ng ating tanong ayon sa salita ng Diyos, di ba? Sa tanong na, When God says no. to our prayers. So sa Tagalog, ano ang dahilan bakit hindi nasasagot ng yes yung ating mga panalangin? So meron po kaming 4 na bibigay pong dahilan bakit. Marami pa ibang dahilan, pero sa 4 na to, may maganda po tayo matututunan na baka pag nalaman natin maging yes na ang sagot ng Diyos sa ating panalangin. Number 1, maybe you have unconfessed sin. Ayan. O baka meron kang kasalanang hindi mo pa nahihingi ng tawad sa Diyos. Kasi ang sabi ng Psalm 66:18, di ba? If I had cherished sin in my heart, the Lord would not have listened. So yun po napaka-importante. Salita po ng Diyos ang sabi, may posibilidad daw kasi na pag meron po tayong kasalanan daw sa ating Na puso, inaalagaan. na inaalagaan, malamang daw po hindi masagutin ng yes ng Diyos sa ating panalangin. Kaya napaka-importante, dapat walang
walang kasalanan, Unconfessed sin. inaalagaan. Or Pag may kasalanan paboritong, ka, humingi ka ng tawad. Favorite sin. Kasi pag meron ka hindi makikinig ang Diyos sa ating panalangin. Kasi kung minsan po kasi alam na nating mali yung ating ginagawa ay pinagpipilitan pa rin natin. So yun po. So ito po, hiling ko po sa inyo. Kung tingin nyo hindi nasasagot ng yes ng Diyos sa inyong panalangin, look within you, search your heart, and ask God, Lord, search my heart. Lord, meron ba akong maling ginagawa that hinders my prayer? Alam niyo po, that's a nice prayer. Kasi po kung yung kasalanan mo naghihinder na yung kasagutan sa iyong panalangin, Yes. kung hingi ka ng tawad sa iyong kasalanan, so wala ka ng kasalanan. Ibig sabihin, malaki ang posibilidad na sagutin na ng yes ng Diyos yung pinapanalangin mo. At syempre, kung gusto mo makinig sa iyo ang Diyos sa inyong panalangin, magsisi tayo, di ba? Magsisi tayo sa ating mga maling nagawa. Yan. Pag ginawa po natin yan, ako, sigurado ko po, malamang, baka maging yes na ang sagot ni Lord. sa iyong Naalala panalangin. ko nga yung sinabi sa Isaiah 59 verse 2 eh. Sabi, But your iniquities Yeah. have made a separation between you and your God, yan. and your sins have hidden His face from you so that He does not hear. Linaw na po, di pananalangin po tayo, may mga kasalanan po tayong inaalagaan, hindi po makikinig ang Diyos sa ating panalangin. Kaya nga po, kung may kasalanan, humingi na po ng tawad para hindi ito maging hadlang sa kasagutan sa ating panalangin. Yes, kasi 'di ba kaya nga sinabi, bago ka mag-offer, patawarin mo muna Mm. yung nagkasala. So, kung ikaw ito, ang solusyon ay humingi ka ng patawad sa iyong kasalanan at malamang tutugunin ng Diyos ang inyong panalangin. Ito sabi ng 1 John 1:9 ha, if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. So, ang solusyon po, simple lang. Humingi po na tayo ng tawad sa Diyos at patatawarin tayo. Oo. At syempre, marami pa tayong pag-uusapan pero magbibigay daan muna tayo sa tulong kalusugan mula sa President and CEO of Best Choice Insurance sa si Joanne Madamba. Joanne! Hello Sir Vic and Ma'am Avelyn. Sa tulong kalusugan, sasagutin natin ang tanong ng isa sa mga clients ko. Ang tanong niya ay, Joanne, bakit naman mas mataas ang monthly premium ko kaysa sa office mate ko? Same age and same salary naman kami. Magandang katanungan yan, Sylvia. Baka naman kasi mas maganda ka at mas may kaya ka, kaya mas mataas premium mo. Joke lang. I'll answer you with some questions. Okay, same salary, same age. Did you get the same plan in the same tier? Do you live in the same county? Different counties have different pricing. Are you married? How much is your household income? Do you have dependents? How old and how many are they? Also, ilan ang kukuha sa household income ninyo ng insurance? All these make a difference when it comes to the subsidy or tax credit. Consider yung mga ages ninyo, yung county, you also consider the tax household income, how many people are getting insurance, and their ages. Okay, so kapamilya, alamin natin lahat ng mga to. Huwag nang hintayin magkasakit para maiwasan ang pasakit. Tandaan, life is full of choices, so choose the best choice. Ako po si Joanne Madamba ng Best Choice Insurance. See you next week! Maraming salamat, Joanne, para sa free consultation patungkol sa health insurance sa California. Yan. Tumawag lang kay Joanne Madamba sa numero 562-881-6172 at 562-682-9793. or mag-email sa joanne@bestchoiceifs.com. Sa aming pagbabalik, papatuloy po natin ang ating kwentuhan. Magbabalik pa ang tulong ko para sa mga global. Huwag bibitiw! Tulong ko, asa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko pa sa mga global with Garcia po muli. At Avelyn Garcia, patuloy tayo sa ating tulong dagdag kaalaman sa ating topic na ano-ano ang mga dahilan bakit hindi nasasagot ng yes ang ating mga Okay, panalangin. review. Number 1 reason. Maybe you have unconfessed sin. Baka meron kang kasalanang hindi mo pa nahihingi ng tawad sa Diyos. Yan. Sabi nga po sa Psalm 66 verse 18, if you have cherished sin in your heart, the Lord would not have listened. So kailangan po, Yes. hingi po tayo ng tawad. Number 2, maybe you have not forgiven somebody. Ayan, iba naman po. Kanina may kasalanan ka inaalagaan. Ngayon, specific. Mayroong nagkasala sa'yo
hindi mo pa pinatatawad. Yung mga tipong nabibitaw, hindi ko siya mapapatawad. Habang diba? buhay hanggang sa kamatayan. Yan. At tandaan niyo po ha, sabi ng Mark 11:25-26, and when you stand praying, if you hold anything against anyone, forgive them, so that your Father in heaven may forgive you your sins. So, napakaganda po na, no? Ibig sabihin, pag meron daw po kayo sama ng loob sa ibang tao, galit sa ibang tao, patawarin mo muna sila. Kasi po mahihirapan pong sagutin ng Diyos ang ating panalangin kung mayroon tayong naalagang galit at sama ng loob sa ibang tao. Kasi ang hindi natin pagkapatawad sa mga taong nagkasala sa atin ay hadlang sa pagtugon ng Diyos sa ating mga panalangin. Kasi ang tao bang nakagawa ng masama sa iyo na hindi mo mapatawad, di ba parang ang bigat nun, di ba? Kaya isipin mo yung mabuti. So, kaya napaka-importante, kung meron kang sama ng loob sa ibang tao o galit sa ibang tao, ang hiling po, pag-isipan niyo mabuti, pwede pa patawarin mo na siya. Bakit? Number one, you're doing it for yourself. Kasi mabuo kasi sama ng loob mo. Pangalawa, you're doing it for that person. Dahil at least, mapapalaya na siya sa sama ng loob Kahit sa'yo. malaki ang Oo. kasalanan? Now, isa pa nagdag ko pa. At, napaka-importante, mapapatawad ka na ng Diyos. Yes. At yung panalangin mo ay madidinig na ng Diyos. Ano yung tanong mo kanina? Kahit ba malaki ang kasalanan? Ayan, ganda po. Sir, paano kung pag malaki? Pag malaki, huwag mong patawarin. Hindi po. Gaano mang kalaki ang kasalanan sa atin ng ibang tao, patawarin natin. Bakit? Kasi po tayo rin may malaking kasalanan sa Diyos, pinatawad naman tayo. Pag-isipan niyo pong mabuti. So, maliit man o malaki, malamang talagang mabigat yan sa puso, pero talagang patawarin natin kasi tutugunin ng Diyos ang inyong panalangin. Kaya hindi na po tayo. So, kung meron pang matinding hinihingi sa Diyos ngayon, baka itong dahilan ka hindi makasagot ng Diyos, Lord. Kaya, patawarin mo na siya. Eh, di ba? Kung ang Diyos nga, di ba? Kumbaga, wala siyang kasalanan, pero pinapatawad niya tayo sa lahat ng ating kasalanan. Siguro naman, kaya mo ring patawarin ang iyong kapwa. Malinaw po yan. Anuman ang kasalanan ginawa sa atin ng ibang tao, ang kailangan lang natin ngayon magpatawad. It's a decision. Take note, yung decision magpatawad has nothing to do kung ano may ginawa niya. Wala. Ang decision mo magpatawad, simple gusto mong magpatawad dahil gusto mong sundin ng Diyos. Number one, sabi ng Diyos, forgive. At number two, gusto mong sagutin ng Diyos ang iyong mga panalangin. Take note, this is for you. Please forgive. Number three, Maybe you don't believe God can do ayan, it. ganda po nito. Oo. Baka daw isa sa dahilan na hindi sinasagot ng Diyos sa iyong panalangin, nananalangin ka, pero ikaw mismo, hindi ka naniniwalang sasagutin ka ng Diyos. Kasi, di ba sabi nga ng James 1 verse 6, but when you ask, you must believe and not doubt, because the one who doubts is like a wave of the sea blown and tossed by the May wind. dagdag pa yan ang verse, sabi niya, and that person do not expect to receive anything from God. Yes. Pag ikaw daw nananalangin, at hindi ka naniniwala na yung Diyos na yung pinapanalangin ay sasagutin ang iyong panalangin, malamang daw hindi sumagot ang Diyos sa iyong panalangin. Kasi hindi ka naman naniniwala, ba't ka sasagutin ng iyong panalangin? Kaya napaka-importante po, pag nanalangin tayo, paniwala tayo. Isang dahilan bakit maraming panalangin ang hindi nasasagot ng yes ay sa kakulangan ng pagtitiwala sa Diyos. Nananalangin sila pero hindi naman sila naniniwalang sasagutin ng Diyos sa kanilang panalangin. Tama po yan. Kaya napaka-importante po, manalangin ng may pananampalataya. Kasi pag walang pananampalataya, medyo malabong sagutin ng Diyos ang ating mga panalangin. Sabi ng Hebrews 11:6, and without faith, it is impossible to please God because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. Akala nila kapag sila nanalangin, sasagutin na kagad sila ng Diyos, pero kailangan may faith. Napaka-importante po, without faith. Pag walang pananampalataya, kahit manalangin ka, baliwala. Napaka-importante po, yung may pananampalataya tayo. Pero napaka-importante, anong klaseng pananampalataya ba ang dapat nating gawin? Yan. Yes, kumbaga huwag kang nananampalataya sa panalangin mo. Wag. Manampalataya ka sa Diyos na sasagot ng panalangin mo. Yan. Ano po yun? Kasi po may mga tao, ang pananampalataya nila sa nilang panalangin, bakit? Ay, nanalangin ako Lunes hanggang Linggo. Araw-araw nanalangin ng 10 beses, ginagawa ko ito. Dapat sagutin ang aking panalangin. Ito problema mo. Saan ka may pananampalataya? Doon sa mga panalangin ginawa mo at dahil ginawa mo, dapat sagutin. Hindi po. Kahit may pananampalataya ka sa panalangin mo, hindi pa rin sasagot. Dapat po, mananampalataya ka sa Diyos
nasasagot ng iyong panalangin. Hindi sa panalangin o napakadaming panalangin o paulit-ulit na panalangin na ginawa mo. Hindi po. Dapat ang pananampalataya mo sa Diyos na sasagot Yes. ng panalangin. Kaya kung kulang ang iyong faith or pananampalataya sa Diyos, ang solusyon, just believe. Sabi ng Matthew 21:22, you can pray for anything. And if you have faith, you will receive it. Ganda po nun, pwede kang manalangin ng kahit ano. At kung may pananampalataya ka talaga doon sa Diyos na sasagot ng panalangin mo, pwedeng sagutin ng Diyos ang hinihiling. At ito yung pangako sa akin ng Diyos. Mark 11:24, nung ako'y nananalangin na makita ko yung aking nanay. Hindi ko siya nakita for almost 50 years, di ba? Pero ang pangako niya sa akin, therefore I tell you, whatever you ask in prayer, believe Yan. that you receive it and it will be yours. And it happened in my life. At ito nga po ang sabi ni Charles Spurgeon, if you believe in prayers at all, expect God to hear you. If you do not expect, you will not have. God will not hear your useless or you will not hear you unless you believe He will hear you. But if you believe, He will. He will be as good as your faith. Ang ganda po. No? Ganda, Sabi po no? talaga po, by faith, we need to believe God will answer all our prayers. Mamaya, itutuloy natin ang ating usapan sa kung ano-ano ang dahilan bakit hindi nasasagot ng yes ang ating panalangin. Magbabalik pa ang tulong ko, pasa mo global. Huwag bibitiw! Tulong ko, asa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko, pasa mo global. Bigger siya bumalik. At Abilene Garcia, Patuloy tayo sa ating tulong dagdag kaalaman sa ating topic na ano-ano mga dahilan bakit hindi nasasagot ng yes ang ating mga panalangin. review lang tayo ha. Number 1, maybe you have an unconfessed sin. Number 2, maybe you have not forgiven somebody. Yes, at kanina napag-usapan din natin yung pangatlo. Maybe you don't believe God can do it. Totoo po yan. At number 4, maybe God is not saying no, but not yet. Ito po yung number 4, ha? Maybe God is not saying no. Hindi naman sinabi ni Lord na hindi. Baka sagot, not yet. Hindi pa ngayon. Mamaya. Oo. O, di ba? Remember, God can answer your prayers in 3 ways. Yes. Pwedeng yes, pwedeng no, pwedeng not yet. Or, mas maganda to salita, wheat. Oo, wait! Wheat, parang wheat bread. Di ba? Wait. Kumisang po, hindi sinasagot pa ng Diyos ng yes yung ating panalangin kasi gusto ni Lord, maghintay tayo. Sa tamang panahon. Panahon. Yun po ang kailangan natin maintindihan. Sometimes we need to be patient to wait on God's timing. Kasi alam niya pag binigay niya to so ngayon, baka makasama pa sa'yo. Ang problema kung minsan gusto nating sagutin ng Diyos ng yes, ang ating panalangin now na. Nauna. Yun po, kailangan maintindihan niyo. Sino mas matalino? Ikaw o Diyos? Alam mo sagot? Diyos. So, sino dapat magdikta kung kailan sasagutin ng Diyos ang ating panalangin? Ikaw o ang Diyos? Ang Diyos. Pero ang tanong, ilang beses mo nang pinagpilitan sa Diyos na sagutin ng Diyos ang iyong panalangin now na? Pag ginawa niyo po yun at pinagpilitan niyo, as if you're telling God, God, mas matalino ako sa iyo, kailangan sagutin mo now na. At alam niyo, hindi po totoo yun. Alam niyo, hindi tayo mas matalino sa Diyos. So, kung naniniwala tayong matalino ang Diyos, wait. Kaya kapag hindi sumagot ng Diyos ng yes, isipin natin na hindi niya sinagot ito dahil meron siya dahilan. No, sumagot siya. Akala mo hindi siya sumagot, pero sumagot siya not yet. Ayaw mo lang. Ayaw mo lang yung sagot dahil ang gusto mo now na. Sa mga naghahanap ng mama pangasawa dyan, I want to get married now na. Eh sabi ni Lord, next year pa. So tingnan, sino tama? Si Lord o ikaw? Ay Lord, gusto ko nang mag-resign. Now na. Hindi ka pa nga sinasagot na Lord, huwag ka munang mag-resign. So ang punto ko po, napakadahil po sa atin na nanalangin, pero hindi po natin hinihintay ang Diyos. Kaya po marami sa ating mga ginagawa, mali. Bakit? Lord, tulungan niyo ako, ano gagawin ko, ito. Pero nagdesisyon ka na, ang labo nangingi ka ng sagot sa Lord, hindi ka naghihintay, gumawa ka ng desisyon, tapos sasabihin mo, Lord, ba't nagkaganito? Taka ka pa. Desisyon mo yan, hindi desisyon ng Diyos. You are combining the spiritual aspect into your logic. Yes. Tandaan mo, mas matalino ang Diyos kaysa sa atin. Alam niya ang tamang panahon sa kasagutan ng ating panalangin. Kaya, wait! Remember, He makes all things beautiful in His time, not in our time. Yung rose, di ba, mamumukadkad yan in His time. Di ba? Kaya,
wait. Yung po palagi ko sinasabi sa inyo. Oo, lagi namin pinapaalala yung Galatians 6:9, di ba? Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Kaya, wait. Remember, God has perfect timing, never early, never late. It takes a little patience and takes a lot of faith, but it's worth the wait. Kaya, Wait. wait. Totoo po. Malamang inis na kayo sa akin. Pero totoo po yun, may mga pagkakataon, God wants us to wait because in His perfect time, He will make all things beautiful. Number 5. Maybe it's not God's will. Ayan, ito po isang napaka-importante kailangan maintindihan nyo at magpasalamat kayo. Kaya hindi po sinasagot ng Diyos ng yes ang iyong panalangin, ayaw ni Lord June. Baka pinagpipilitan mo lang. O nagagalit ka dun sa tao, nililigtas ka pala ng Diyos For sa example, kapahamakan, totoo. diba? Hindi ka sinagot nung girl na yan. Hey girl, Oo. kaya ka hindi sinagot ni Lord kasi alam ni Lord masisira ang buhay mo pag napakasawa mo si girl. Nagkakaintindihan. Hindi sinagot ng Diyos yung panalangin mong matanggap sa isang trabaho gustong gusto mo. Masama ang loob mo. Hindi sinagot ni Lord dahil hindi yun ang gusto niya. Dahil may iba siyang mas magandang trabaho para sa iyo. Sabi ng 1 John 5:14-15, this is the confidence we have in approaching God, that if we ask anything according to His will, He hears us. And if we know that He hears us, whatever we ask, we know that we have what we ask of Him. So napaka-importante po nun. Pag daw tayo nanalangin ay sa kalooban ng Diyos, sasagutin niya. Bigyan po kayo isang sample na sasagutin niya. Sabi ni Lord, forgive. Lord, patatawarin ko ba yung tao nagkasala sa akin? Hindi mo na dapat panalangin yun eh. Nakasulat na Sinabi yun na ni Lord, forgive. Okay? So, may mga bagay na hindi dapat panalangin. Gawin mo na lang. At ang sabi ng Diyos, kung gusto mo palagi lahat ng panalangin na matupad, lahat ng utos ng Diyos, panalangin mo. Sasagutin ni Lord. Bakit? Kalooban ng Diyos yung pinagpe-pray mo. So, sasagutin ng Diyos. Kaya napaka-importante po alamin natin ang kalooban ng Diyos. Kaya kung minsan, hindi nasasagot yung ating panalangin dahil hindi ito talaga kagustuhan niya. Alam niya kapag sumagot siya ng yes, lalong masisira ang buhay. Kaya isang bagay po gusto ko pong iwan sa inyo patungkol po dito. Sabi po ng isang verse sa Bible, delight in the Lord and He will give you the desires of your heart. Ibig sabihin, pag ikaw daw po yung puso mo, gusto mo lang pasayahin ng Diyos, lahat po ng gusto mo mangyayari. Bakit? Siya lahat ng gusto. Oo. Kasi lahat ng gusto mo ay yung gusto ng Diyos. Kasi you delight in God. At dahil you delight in God, yung gusto ni Lord ang gusto mo mangyari. At dahil gusto mo, yung gusto ng Diyos, lahat ng panalangin mo, mangyayari. Yung pong ibig sabihin ng delight in the Lord and He will give you the desires of your heart. Kaya bakit hindi ka natanggap sa trabaho, hindi naaprubahan ang visa mo, hindi ka nakapag-abroad, di ba? Maybe makakasira ito sa buhay mo. At bakit magkakaiwalay kayo ng boyfriend mo? Oo, Tagal niyo na. 50 years na kayo mag-boyfriend. Di ba? Joke lang. Maybe may ibang mas magandang plano ang Diyos sa buhay. O makakasira lang sa buhay mo yon. O bakit hindi natuloy inyong kasal? Maybe hindi siya yung para sa'yo. Sabi sa'yo, hindi natin Diba? alam. Bakit hindi ka nanalo sa loto? Sa tingin mo kagustuhan pa ni Lord manalo ka sa loto. Baka gusto niya magtiwala ka sa kanya. Hindi sa loto. Correct. Bakit hindi nila ikaw pinautang? O hindi na-approve ang loan mo? Sa mga masama loob mo. Oo, baka may mas magandang plano. Ayaw ni Lord mabaw ka sa utang. Yes, remember this, the purpose of prayer is not for God to do what we want. Totoo yan. Oo, the purpose of prayer is for us to know God and knows what He wants. Ikaw, what do you pray? And why do you pray? Ganda po Sana pala. marami tayong natutunan sa ating pinag-usapan. Isang bagay na talagang dapat na inaalam talaga natin ito. Otherwise, mafrufrustrate ka na hindi sinagot ng yes. Next week, marami pa tayong pag-uusapan na tunay na magpapaganda ng inyong buhay at ng mga mahal nyo sa buhay. Okay, manalangin po tayo. Ang mga nasa langit, maraming po salamat sa pagkapaliwanag niyo po sa amin sa mga bagay. Bakit hindi nasasagot ng yes lahat ng aming panalangin? Ang dalangin ko po sa lahat na nakikinig at dumadaan sa ganitong problema. Sana po, kaugnayin niyo po sila, kausapin niyo po sila, at turuan niyo po sila kung paano manalangin ayon sa iyong kalooban. Pagpalain niyo po lahat ng Pilipino saan mang sulok ng mundo. Lahat na ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Kapamilya, laging tandaan
kung ano man ang naitulong ng programang ito, ipasa mo naman sa iba. Imbitahin na yung mga kapamilya na tumutok sa programang ito sa susunod natin pagsasama. At sama-sama natin pagandahin ang ating At buhay. ng mga mahal natin sa buhay. Ako po yung kapamilya, V. Garcia. Ako naman po si Abilene Garcia. Laging tandaan, Sa tulong ko pa sa mo global, gaganda ang mundo. Tulong ko, asa mo, gaganda ang